lampas langit sa amin. Yes, Lord. Aming tinatanghal ang ngalan mo, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Kaya sabi ni Lord, hanggang sa pag-abot niya, let's always declare itong kagadanan ni Jesus Christ sa krus. Amen? At muli niyang pagkabuhay. Kasi sa muli niyang pagkabuhay, kita man na buhay. Amen? Sige po, kakanata po ang hawak ni Jesus Christ. This is the body of Jesus Christ na nagkagutay-gutay sa krus para kita maparahay sa gabos na kahilangan. Amen? Thank you, Lord. Salamat po sa imong hawak, O God. Thank you po. We are healed, O God. Thank you po, Lord. Kakusugan ang nahalik sa imong Panginoon ang iyang samuya, O God. Thank you, Lord. We honor you, Panginoon, as we eat, O God. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At ang dahilan kung mayo na wala na tayong condemnation ngayon, God is not, we are now declared not guilty. Dahil nakita guilty sa kasalanan. Kasi ang dugo ni Jesus Christ nabuhos na sa krus kang Kalbaryo para kita linigo. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your blood, O God. Thank you. Amen. Praise the Lord. So, yung tada po, ako ay magaling. Ako ay malinis. Ako ay matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Sige po, makakatukaw po kita. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. So ngayon po, matao po kita as our giving thanks to God. Nagpapasalamat kita kay Lord. Kaya madako na po kita sa tuyang pagbibigay. Amen. So, before kita magtao, may hapot mo na ako sa Indo. Isay ang nakakamati sa Indo na every time na di ikaw mo nakaka-tithes, nakakamati ka mong guilty. Nakamati na ka mukha ito. Sabi na lang mo, iyo po, dai po. Nakakamati na ba ka mo na pag Sunday tapos ganun di ikaw mo naka-tithes, tapos nakakamati ka mong guilty. Di ba man? Di ba? Okay. O, hindi na lang. Isa ang nakaisip na kapag di ako nag-tithes, di ako i-bless ni Lord. Mayong blessing na maabot sa kuya. Feeling mo sarado ang durungawan ng langit at walang ibubuhos na pagpapala pag di nag-tithes. Pero alam po ba nindo, in the Old Testament, sa grace ni Lord, mana si Jesus nagbanggit na 10% or ano man na percent. Amen? May nabasa mo na po baka mo sa New Testament na magbigay kayo ng, ibigay nyo ang iyong ikapo. May nabasa na po kayo sa New Testament? Wala, di ba po? Saan natin mababasa yung ibigay nyo ang ikapo nyo? Sa Old Testament. Alam nyo po ba na doon sa context na yun, pinapabigay yung mga Israelita para mag-repent sila. Ngayon, sa New Testament, kay Lord, ngayon, nung dumating si Jesus, ang gusto ni Lord sa atin ay yung buo natin. Buo natin. Kaya nga sabi ni Lord, offer yourself as a living sacrifice. Daiting sabi ni Lord, offer your half body as a living sacrifice. Yourselves, buo. Amen? Ngunyan, sa tuyang pagtao, dahil kita limitado sa pagtao ni 10%, or pirang percent. Pwede ka mag-exceed. Pag di ka man nakaabot ng 10%, it's okay. Hadaw? Kasi ang gusto ni Lord, so nagtataon ni cheerful, bukal sa loob, na daing napipilitan. Iyo po, daing na, si Lord, dahil siya naghihiling na sa account kang itatao mo. Kundi ang tigihiling ni Lord, ano suhart mo pag pagtao? Amen? Sabi ko nga ni po kas bago, ano man kaan kung magtao ka ng 1,000 or 10,000 kay Lord.
tapos napiritan ka man lang pala. Sa hiling po, nindo, happy si Lord ka ito. Na-please daw si Lord. What if nagtao ka ng 20 pesos pero maluwag sa buot mo at maugma ka? Sa hiling po, nindo, verse 7. Sabi day, you should, Tagalog ta? English. Kasi ang gusto ni Lord, magtao kita ning di inapipilitan. Mayong limit. Kung gusto mong maging 20%, 30%, alam po ba nindo si William Colgate? Kilala niyo si William Colgate? Yung pinagtututuran daw. Ha? Ayan. Siyempre, Colgate. May-ari ng Colgate Palmolive. Si William Colgate, isa din po siyang faithful tither ni Lord. Dati, 10% lang. Pero dahil nag-grow na yung heart niya kay Lord, yung pagmamahal niya kay Lord, nag-exceed na ng 20%, 30%, hanggang po sa nag-abot ng 100%. Ngunyan, nakahiling ba si Lord sa Ama? Dahil po, nakahiling si Lord sa pag-grow kan sa tuyang mga puso. Amen? Iyo po, ang pagtatauta ba kung obligasyon ay kaipuhan ko magtaon ng blessing para may mag-abot sa kong blessing? No po. Dawa di kita magtao, si Lord tigbuhos niyan ang pagpapala sa tuya dahil kay Jesus Christ. Amen? Gabos ng pagpapala tinauna sa tuya through Jesus Christ. Dahil kita tigbi-bless ni Lord dahil nagtao kita sa iya. Tigbi-bless kita ni Lord kasi padaba niya kita as in dahil kay Jesus Christ. Amen po? So kaya ito, dahil kita malimitan kasi ang gusto ni Lord, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Ano ba yung gusto mong itao kay Lord? Pira ba yung gusto mong itao kay Lord? Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ang gusto pala sa tuyo ni Lord is dahil lang kita magtaon ng dakol ng kwarta. Pero ang gusto ni Lord, mag-grow ang harta na matao kita sa iya na maugma. Amen? Amen po? So, iyo po ito. Dahil kita malimitahan na, ay dapat 10% lang. O kaya, ay, kunyari din nakaabot ng 10%, so itatao mo. Nako, dahil ka po makamati ng condemnation. Kung ano so, napasyahan mo ang itatao kay Lord. Kung ano so, igwa ka. Amen? Itong ialala na ko ng permiso, kapag gani, yung widow woman na nagtao kay Lord. Amen? Ano so, igwa ta sa tuya. And inot na tao ta kay Lord, sa dili ta, buhay ta. Amen? And kaya kita nagtatao kay Lord, nag-give kasi we are submitting ang satuyang financial life kay Lord. Amen? And it is our thanksgiving. Kasi pinagpala kita ni Lord, nagtigarong thank you lang siya. Baka siyang obligation. Amen po? Kaya tayo kita makamati, ay kaipuhan ko mag-tithe sa ano. Dapat it is out of our love for the Lord. Amen po? Amen. So, iyo po, sige po, magtao po kita ng may kagalakan at nakangiti. Praise the Lord. And, talaga, kasi it's a lie of the enemy na kapag tayo ka nagtaon ng tithes, ngayon na ang pagpapala sa imo. Di na pala, based on action na lang pala. Based on work, performance, daiman. Ang blessing ni Lord, paano pa nagsabing grace kung by work man lang? It is the grace of God, kaya kita nag-bless. Amen? Kaya ang pagpapala na nag-aabot sa buhay ta, bako ang dahil naititaot kita kay Lord, kundi dahil padaba kaya kita ni Lord, and tig-bless kita. Amen. Ito na. Pero, pag nagtatao kita, pagtatanong ta po bagay yan, di ba? Siyempre, pag nagtanong ka, may ani. Kaya talagang mag-expect kita din, no? Maani kita as we give. Amen po? And let's receive every time na nagtatanong kita, let's receive the fruits. May nanudaan ako kanin, the harvest, yan. Nanudaan ako kanina. Nadaw ko kayo sa sarong Christian. Ibang churches siya, pero nadaw ko na, ipalandling. Ang prayer niya kaya, Lord, I receive the harvest of my tithes. Tapos, indeed, utong may mga financial crisis siyang naranasan. Pero niya pray na I receive the harvest of my tithes. Talagang na-receive niya sa harvest. Kaya,
every time man na nagtatao kita, let's receive the harvest. Kasi sayang, baka malaba sa fruits yung yung bunga. Amen? So every time that we plant, let's expect na may fruit and let's harvest. Amen? So sige po, ito ang tapuan sa tuyang mga kamot sa tithes and offering, mission offering, and for the building. Thank you, Lord. Father God, salamat po, O God. We honor you, Lord, as we give, Panginoon. Lord, we honor you with our wealth, O God. Lord, salamat po. It is you, O God, ang dahilan, hadawta, nagkakaigwa kami ka mga blessing na uwa kami, Panginoon mo niya. Lord, salamat po. Dakila ka, O God. Tapat ka, Lord, sa iyong salita, O God. Salamat po, O God, for enabling us, O God, to give, Panginoon. Lord, salamat po sa mga nagbigay, Panginoon, sa mga di nagbigay, Panginoon, sa lahat, O God, na kamay, Panginoon, na nandito, O God. Thank you, Lord. We are blessed, O God. Salamat po. We multiply this, O God. Lord, salamat po sa mga mapapaggamitan, Panginoon, ng tithes and offering, Panginoon, na ito, O God. Lord, it shall be multiplied, Panginoon. Salamat po. Ang mga mapagagamitan nito, O God, ay magdudulot, Panginoon, ng pag-expand ng iyong kingdom, O God. Lord, salamat po. It will give glory to your name, O God. Salamat po. Walang masasayang. Wala, Lord, na kundi lahat, Panginoon, ay mapapakinabangan, O God. Salamat po. We are wise, we are healthy, we are wealthy, Panginoon. Salamat po, O God, for your grace, O God. We just give you praise, Panginoon, sa mga buhay namin. Lord, una sa lahat, Panginoon, ang buhay namin, ang binibigay namin sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. We give you praise and glory in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Jesus. Sige po. Magandang aga po sa ito po. Magandang umaga din sa nasa live ngayong umaga. Amen. At happy graduation sa mga nag-graduate. Praise the Lord. Hallelujah. Kumusta po kayo? Kayo po ba ay masaya? Kayo po ba ay malungkot? Kayo po ba ay nilalamig? Yes, sir. Yes. Praise God. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Aming Amang napakabuti, napaka-gracious. Hallelujah. Napaka-loving. Napaka-merciful. Wala kang matulad na wala aming sinasamba ng salamat. Nandito ka ngayon sa aming kalangitan. Banal Espiritu, salamat. Gumagalaw ka, kumikilos ka. Nagtatrabaho ka sa aming mga buhay. Salamat sa iyong presensya. Salamat po sa iyong ginaganap ngayon, ina-accomplish sa aming mga buhay sa pamagitan ng iyong salita. Father, we appreciate you with your word. Thank you, Lord. Klaro ang mga salita mo. Salamat po, iniwanan mo kami, binigyan mo kami ng iyong salita upang hindi kami maligaw, upang sa ganon kami ay matuto. Upang sa ganon ay makapagmuhay kami sang-ayon sa iyong kalooban. Masaya ang mamuhay sa iyong kalooban. Masaya ang magluwalhati sa iyong Panginoon. Makabuluhan ang buhay na naluluyo sa iyo. Thank you so much, God. Thank you, Lord, sa pagsasama-sama namin ngayong umaga. Salamat po. Ang bawat isa ay may kagalangan na nagmumula sa iyo. Ang bawat isa ay matututo, ang bawat isa ay lalago sa relasyon sa iyo at pananampalataya. In Jesus' name we pray. Amen. Hindi po ba kayo absent nung nakaraang Sunday? Ano po ba yung ating pinag-usapan, Papa Choy, nung nakaraang Sunday? Naalala niyo po ba na ang pinag-usapan natin ay identity natin kay Kristo. Specifically, tayo po ay bago nilala. Amen? Di ba sinabi ko sa inyo, hindi niyo pa alam yun? So, nalaman niyo na yung hindi niyo pa alam. We are new creation. Amen?
Ano nga yun? Sa 2 Corinthians 5:17. Sabihin nga po natin. Kaya, Nakipag-isa na kay Kristo ang isang bagong pinala. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip. Ito'y napagdana na ang bago. ulitin natin. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip. Ito'y napagdana na ang bago. Nakipag-isa ka na ba kay Kristo? Kung ganon, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Amen. Yung mukha mo, yung panlabas mong anyo ay parehas pa rin. No? Dati. No? Pero, yung nasa loob mo ay totally changed. Isa na siyang bago. Bago na siyang nilikha. Praise the Lord. Hindi na siya nilikha na makasalanan. May puso makasalanan, kundi siya po ay nilikha na katulad sa Diyos. Amen? With true holiness, with true righteousness and holiness. Alala niyo ba yun? Praise the Lord. Kaya sa yung bagong buhay mo ay, ang tawag dyan ay eternal life. Okay? What you possess in this body, sa katawan na ito, ang nandito sa katawan na ito ay eternal life. Eternal life. Eternal life ang nasa katawan na ito. Ang eternal life ay hindi yung pagpupunta ka sa langit. Hindi po. Eternal life ay yun yung buhay ng Diyos. Yung buhay, yung klase ng buhay ng Diyos, binigay sa iyo. Kaya hindi siya pipitsuin na buhay. No, sabi ni Jesus, siya yung namatay, pero siya ay muling nabuhay. At hindi na siya mamamatay kahit kailan. Amen? Kung ano si Jesus, yun din po tayo. Amen? Yari tayo sa salita ng Diyos. Hindi ka na yari dun sa yung dating pagkatao mo ay nung nagsiping yung mga magulang natin, nagsiping yung magulang mo, lumabas ka. Yun. Pero ito, si Lord, dahil sa kanyang mga salita, no? Dahil sa gospel na naririnig mo, pinanampalatayaan mo, ikaw ay isinilang ng muli. Amen? Kaya ikaw ay anak ng salita ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay Diyos. Anak ka ng salita ng Diyos. At mabubuhay ka. Yung buhay na yan ay nabubuhay lang sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Without the Word of God, kung wala ang salita ng Diyos, hindi mo ito papakinggan, hindi mo ito matatanggap ng tuloy-tuloy. Yung buhay na yan, hindi mo makikita malakas. Pero pag pinakain mo yan ng lubusan, makikita mo. Yan yung magdodominate, yan ang makikita sa buhay. Amen? Praise the Lord. Sabihin natin, ako ay bagong nilalang. Bagong nilalang. Ako ay Ay, hindi na taulan. hindi na kaulang. Ako ay Ay, merong buhay ng Diyos. merong buhay ng Diyos. Ang buhay ng Diyos Ang buhay ng Diyos ang nasa sa akin. ang nasa sa akin. Malakas, Malakas, makapangyarihan, makapangyarihan, matibay. matibay. Amen. Kaya sa oras ng mga sitwasyon, may mga sitwasyon na pagdating sa buhay natin, ay sabihin mo, hindi ka pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng sumuko, hindi ako pwedeng mag-quit, hindi ako matatalo dito. Bakit? Hindi man bibitsumin yung buhay na nasa iyo. Amen? Matibay ang buhay na nasa iyo. So you can just go ahead, go forward, because of the life of God that is in you. Amen? That's yan yung po yung ating tinalakay nung nakaraang linggo. Praise the Lord. Ngayong araw na to ay karugtong ito, no? Pero this time, kasi we've been talking about, pinag-uusapan natin yung real identity natin in Christ. Sino tayo kay Kristo? Kung sino tayo kay Kristo, kailangan itong lumabas, tumakita sa ating katauhan.
Amen? Praise the Lord. So, kaya kinakailangan po natin maipakita. Lubusan itong lumabas sa katauhan natin. Praise the Lord. This morning, ang tatalakayan natin, papaanong ang isang kaisipan o katotohanan ay nagiging karanasan. Papaanong ang isang kaisipan o katotohanan ay nagiging karanasan. Kaisipan, idea. Kaisipan, idea. Katotohanan, ang katotohanan ay kaisipan pa rin. Pero kaya ko nilagay yung word na kaisipan kasi kahit na kaisipan na hindi galing sa Diyos. Amen po? Kahit kaisipan na hindi galing sa Diyos, pwede mong maranasan. Amen? And yung katotohanan naman, yung word na katotohanan, ito yung mga sinabi ni Lord. Ito yung bunga ng gospel. Ito yung resulta ng gospel. Okay? By the way, ang gospel po ay hindi natatapos dun sa si Jesucristo ay namatay sa krus para sa ating kasalanan. Kalahati pa lang po yan. Ang gospel ay si Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan. Pero pagkalipas ng 3 araw sa muli na buhay, na ang kahulugan niyan, meron kang bagong buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay meron ng bagong buhay. Amen? That's the truth. No? Hindi yan negotiable. Hindi yan sometimes true, sometimes hindi. It is always true. Amen? Ang sino mang na kay Kristo na, siya ay bago ng nilalang. Mukha man yan, the very moment na surrender siya ng buhay niya kay Kristo, the very moment na nakuha niya yung salita ng Diyos, nakuha niya, nag-penetrate sa heart niya, in-embrace niya yung salita ng Diyos, the gospel, in-embrace niya yun. That very moment, that person becomes a new creation. Bago na siya. Amen? Right at that moment, wala pang ginagawa, wala pang performance. That person is a new creation. Kamukha siya ng Diyos. Praise the Lord. Nagpuposes siya ng matibay na buhay. Nagpuposes siya ng buhay na hindi mamamatay. Hallelujah. Nagpuposes siya ng buhay na talo ang sakit at karamdaman. Nagpuposes siya ng buhay na talo si Satanas. Amen. Praise the Lord. Okay. So kaya po, papaanong ang isang kaisipan o katotohanan? Again, katotohanan sinabi ni Lord yan. Sinabi ni Lord yan, nagiging karanasan. It should become reality to you. It should become our reality. My dream is my reality. Ay, panahon ko yan. Ani Sister Leia. Okay. Yung kaisipan na yon, nararanasan. Kasi, like for example, the word bless. I am blessed. Sabi ng Bible, you are blessed with every spiritual blessing in the heavenly places. Tapos, pag tinignan mo yung anak ng Diyos, parang hindi naman. Kasi hindi niya nararanasan. Yung katotohanan, hindi nararanasan. Yung katotohanan, wala pa sa realidad. So, ang ating, itong lesson na to ay para yung katotohanan pumunta sa realidad. Maging karanasan. And from the spiritual realm to the physical realm. Bringing that something in the spiritual realm, you bring it into physical realm. Praise the Lord. Amen? Amen. The Word of God says, you are strong. The strength of the Lord. You have the strength of the Lord. You are strong. Sabi ni Lord, lahat ng bagay sa'yo, then you are rich. Hindi ka lang rich, you are wealthy. Amen? And this should come to pass. Praise the Lord. Okay. Si Pastor Chris ay nagkwento, dito po ay he's an African pastor, a well-known African pastor, very powerful. Kaya
sinusundan ko siya. Ito ang kanyang kwento. Narinig ko ito sa isa sa kanyang mga pangangaral. Sabi niya, there was a time na sa po ay nagkaroon ng panaginip. Sa kanyang panaginip ay nakita niya yung kanyang sarili na nahuhulog, dumadaos-dos. Nahuhulog. Mula sa itaas, kitang-kita niya yung sarili niya na tuloy-tuloy siyang bumababa. Tuloy-tuloy. Sa isang pagkahulog na di mo malam, na di niya makita yung hangganan. Okay? May alam kayo? Tungkol sa yung paghuhulog na yan. Sabi niya, nakikita ko yung aking sarili na nahuhulog. Dire-diretso daw yun. So nakakaramdam. Siyempre nahuhulog ka, ito pakaramdam. Amen? At tapos tuloy-tuloy pa, kapatid. So yung nakakaramdam na siya ng takot kasi nga tuloy-tuloy. And then sabi niya, Lord, help me! Help me, Lord, help me! Sumisigaw daw siya sa Panginoon ng ganyan, help me, help me. Tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagbaba. Hallelujah. Naiintindihan niya, alam niya, mayroong word sa Bible, bottomless pit. Walang hanggan na hukay. Walang hanggang hukay. Gusto niyo magbasa walang hanggang hukay? So sabi niya ganun, walang hanggang hukay. Amen. So sabi ganun, nakikita niya yung kanyang sarili na nahuhulog, tuloy-tuloy, at sumisigaw na sa Diyos, help me Lord, Lord, help me! Ayokong mahulog, no? Ayokong bumagsak, ganyan. Nothing happened. No change at all. Tuloy-tuloy lang daw. Buti na. Mahaba pa yung huhulugan. No? And then, alam niya, hindi siya dapat mahulog. So, paano ba? And then suddenly, nag-reason out siya sa Diyos na hindi siya dapat mahulog. Hindi tama na mahulog siya. Hindi tama na dumaos siya pa ilalim. So sabi niya, Lord, I am born again! I have eternal life! Jesus is the Lord of my life! Sumigaw siyang ganon. Nakakita niyo yung sarili niya. Bumalik sa paangat. Tapos tuloy-tuloy, sinasabi niya ngayon yung mga salita ng Diyos. Eventually po, siya po ay nakalabas doon sa hukay na yun. Paglabas niya ganon, sabi niya, grabe, hinahabol. Sabi niya po, hinahabol niya yung kanyang paghinga. Almost death. Alam mo yan, yung ganon yung pakiramdam niya. Mamamatay na siya. Yung paghinga na yun, kailangan niya mabuhay. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. So, paano ang isang kaisipan o katotohanan nagiging karanasan? How the truth becomes reality or bring the truth into reality. Truth, I am holy, I am righteous, I am well supplied, I am healed, I am strong, ano ba? I am rich, I am a new creation, I am wonderful, I am powerful. Amen. Those are true. Yun po ay bunga ng ginawa ni Jesus. Amen. Yan po ay bunga ng ginawa ni Jesus para sa atin. Hindi natin yan pinagtrabahuhan. At bunga yan ng kanyang ginawa. We owe it all in the Lord Jesus Christ. Hindi nga pinatawad ka lang eh. Hindi ka pinatawad na. You are not the redeemed. You are the new creation. You are the new creation. Nagkaroon ng new creation kasi may nag-resurrect. Bunga tayo ng resurrection ni Jesus. Amen? Ang bunga ng crucifixion ay forgiveness. Pero ang bunga ng resurrection is new life. We have a new life now. Powerful life. Luke chapter 1 verse 37, kapatid. Bilisan natin.
what is in the Luke chapter 1 verse 37. You are learning, you are learning, you are learning. God is speaking to your heart, to your spirit. Sapagkat so in English, walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Pag in English mo, nothing is impossible with God. Pag sinabi natin nothing is impossible with God, ano yun? Kaya niyang gawin ang lahat. Pati na yung sitwasyon mo, pati na yung gusto mong mangyari sa buhay mo, kaya niyang gawin. Amen? There is no exception sa kayang gawin ng Diyos. Everything as in everything, kayang gawin ng Diyos. Amen? Kaya ni Lord baguhin ang ugali ng asawa mo. Diba? Kaya ng Diyos magalingin ang anak mo. Kaya ng Diyos gawin ang nasain mo sa buhay. Yung hindi mo kayang gawin, kaya ni Lord yan. Amen? Yun ang ibig sabihin na walang imposible sa Diyos. Dagat, kaya niyang hatiin. Nakita na natin yan sa Biblia. Praise the Lord. Alam niyo po ba, meron pang hindi lang sa Diyos, hindi lang ang Diyos, hindi lang sa Diyos, paano ba yun? Hindi lang kay Lord, hindi lang kay Lord, hindi lang kay Lord, hindi lang si Lord, hindi lang kay Lord, walang imposible. Hindi lang kay Lord, walang imposible. Meron pang iba. Meron pang iba na hindi imposible. Tama ba ang pagkakasabi ko? Meron pang ibang personality na sa kanya hindi rin imposible. Oh, hindi lang ang Diyos na may hindi kayang gawin. Pwede. Talaga? Ha? Hindi lang pala si Lord. Oh. Sister Leia, hindi lang si Lord. Mark 9:23. Akala ko ba si Lord lang ang walang imposible? Oh. Naniniwala kayo sa salita ng Diyos? Naniniwala kayo sa Biblia? Amen. Basahin po natin. Anything is possible if a person believes. Ano daw? Anything is possible if a person believes. Ang lahat ay posible, so walang imposible. Ang lahat ay posible sa taong nananampalataya. So, sabi ko sa inyo, meron pang iba. Hindi lang si Lord pala eh. Amen? Sa taong nananampalataya, ang imposible ay pwedeng posible. Nothing is impossible with God. Also, nothing is impossible for those that believe. Praise God. Powerful. Amen? Sino yung nothing is impossible sa Kanya? Kay Lord? Saka kanino? Ano pagkakaiba ninyo yung dalawa? Pagdating sa kayang gawin. Bakit nagkamali si Lord ng paglagay niya? Hindi, di ba? So nothing, si Jesus mismo ang nagsabi, nothing is impossible for those that believe. Do you believe? I believe. I am a believer. I am a believer. Sabihin mo, ako ay mananampalataya. Ako ay mananampalataya. Na hindi pabaya. Na hindi pabaya. Ako ay mananampalataya. Ako ay mananampalataya. Na sumasampalataya. Na sumasampalataya. Diba? Kasi meron po mga tinatawag na mananampalataya, pero hindi naniniwala, hindi sumasampalataya. Okay. Sumasampalataya ka? Minsan sumasampalataya, minsan hindi. No. Di ba ganun tayo? Hindi sa lahat ng pagkakataon nakikita mo na sumasampalataya ka.
Tama? So, iba-iba, sa iba-iba yung sitwasyon, minsan sumasampalataya. Sa ibang sitwasyon naman, minsan hindi. Merong mga kapatiran dito, pagdating sa sa kagalingan, matindi yung pananampalataya. Laging sumasampalataya. Walang gamutan. Walang inuman ng gamot. Ako hindi. Si Pastor, hindi. Si Pastor, may in Jesus name, kasi may gamot. Hindi ganyan. Sometimes I can believe na walang gamutan. Walang I can operate in that faith, in that level of faith, na hindi ako mag-take ng gamot. Pero minsan, minsan, I'll take, medicine. Hindi namang galit si Lord. Pero yun yung pag-exercise na pananampalataya. Okay. Meron namang iba, pagdating sa finances, naku! Kabilis! Kabilis manampalataya sa provision ng Panginoon. Pero may mga pagkakataon din naman na ang isang mananampalataya ay hindi makabili. I experienced na. I experienced ko sa buhay ko lang. There was a time, pira, I can believe for big amount of money. Pero may pagkakataon sa buhay ko, 20 million lang, nanginginig ako. Hindi ako makapaniwala na basta. Kasi po, I experienced giving out that 100,000 pesos. One click, 100,000 pesos, give out. Diba? Dapat, kaya manampalataya. Pero hindi constant din. Nakikita nyo, ang faith ay nagpa-fluctuate. Kaya may speaking in tongues, to build yourself in your most holy faith. Yun yung isa sa mga nagagawa ng speaking in tongues. Okay, 2 Corinthians 4:13. Let's go. 2 Corinthians, thank you, Tan. You've done a great work. Yes. Thank you, Tan. Bago ko sinabi, naganap na. 2 Corinthians 4:13, basahin po natin. We having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak. Meron pong nakalagay, yung verse na yan, galing yan doon sa Psalms 116 verse 10. Right? 116 bro. Hindi sa Psalms 1. Okay na yun. Yeah. Kulang lang. Pinagpapasensyahan. 116 verse 10. I believe, therefore have I spoken. I was greatly afflicted. So dito lang tayo sa unang paragraph, sa unang sentence. I believe. Sabi ng psalmist, psalmist ang nagsabi, I believe, therefore have I spoken. So ang psalmist ay nagsasabi, pag naniniwala, pag sumasampalataya, nagsasalita. I believe, therefore have I spoken. Tapos balikan natin yung Psalms 2 Corinthians 4:13. So dahil itong sinabi niya, we having the same spirit of faith, according as it is written. Kapatid, merong spirit of faith. Sabi niya, kaparehas yung espiritong sumasampalataya ay kaparehas nung nandun sa Psalm. Yung klase ng pananampalataya na meron yung psalmist na yon. Yung pananampalataya meron siya, meron din ako. Sabi niya, yung psalmist, sabi niya, I believe and therefore have I spoken. Sabi ng psalmist, siya ay nananampalataya, kaya siya ay
nagsalita. Kaya sabi niya, we also, ako din, tayo din, we also, and therefore have I spoken, we also believe, and therefore speak. Dahil ako din, no, the same spirit ng pananampalataya na katulad ng sa Samis, na dahil sa pananampalataya siya sa nagsalita, ako din itong pananampalataya nito. Kaya meron din ako ng ganyang pananampalataya, kaya ako ay nagsasalita din. Amen? Ang ibig sabihin, ang pananampalataya ay nagsasalita. Amen. And Luke chapter 17 verse 6. Kung may faith ka, magsasalita ka. Luke 17:6. Tumugon ang Panginoon. Sige po, basahin natin. Kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi niyo sa punong ito ng sikapor, mabunod ka at magtanim sa dagat, at susundin kayo ito. Amen. So nakita po natin, yung pananampalataya dyan ay dinescribe. Ang description ng pananampalataya dyan, maliit lang. Yung pananampalataya, kung meron daw pananampalataya na sinlaki ng mustasa, which is very small, mas maliit pa kaysa sa butil ng kamatis. So, very small. Kung meron daw pananampalatayang ganyan, masasabi ninyo. It will always speak. Faith will always speak. Okay? Faith will always speak. Amen? Kaya yung ating sinasabing, sumasampalataya ako, tapos hindi ka nagsasalita kung anong pinasinasampalataya mo, hindi mo masabi. Kapatid, you are not believing, actually. You are not operating in faith. Isip mo lang yan. No? Hindi siya, ang faith, tumatrabaho. Gumagalaw siya. At gagalaw lang siya kapag lumabas siya sa bibig natin. Amen po? Romans 10:9-10. Romans 10:9-10. Praise the Lord. We can see the role of our mouth. Napakahalaga ng very powerful yung bibig na yan. Amen? Very powerful. Sabi dito, if thou shalt confess with thy mouth, Lord Jesus, shall believe in thine heart, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Wait lang, kapatid. Ano daw ang ginagawa ng mouth? Confess. Kung ang bibig mo ay mag-confess, kung ang bibig mo ay magsalita, confess means magpahayag. Bako ini itong mga kasapati, tapos masabi ka lang sa imong mga kasalanan. Hindi yan. Kundi ito yung pagpapahayag. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay iyong Panginoon. Tagalogin niya natin po. Saglit. Thank you, Lord. Kung ipapahayag ng iyong bibig, this is the participation of mouth, of tongue. Ang tongue, ang bibig magpapahayag, may lalabas sa iyong bibig na mga salita. Amen po? Amen. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, sasabihin niya, Jesus is my Lord. At buong puso kang sasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos. What will happen? Maliligtas ka. Kaya maliligtas, bakit? Magsalita yung bibig.
Amen? Nagsalita yung bibig. In-explain kung paano yun. Verse 10. Sapagkat Sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig. At sa gayon ay nililigtas. Amen. Ang pananampalataya ay matatagpuan sa puso. Diba? Ang pananampalataya ay matatagpuan sa puso. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Come on. Okay? Look at the part, yung role ng pagsasalita. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig. At ang resulta ay naliligtas. You can believe by your heart. Pero hindi mo mararanasan hanggat hindi siya lumalabas sa bibig mo. Yun ang sinasabi ng mga salitang yan. Amen? Kaya, sino yung naliligtas? Yung nagpapahayag. Alam niyo yung word na ligtas can be preserved, healed, deliver, protect, provided. Yun ang ibig sabihin ng salvation. Pagliligtas, salvation, zozo. Pagliligtas. So, pwede mong palitan. Nagpapahayag naman siya, sapagkat ang sumasampalataya, ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay Naliligtas. gumaling. Diba? Sa gayon ay pwede mong i-change yung naliligtas o gumagaling. Lumalaya. Okay, naiintindihan nyo? Napapaloob sa word na ligtas. Kaligtasan ng lahat ng bagay niya. Napuprovide. Kung may pagpapahayag ng bibig. Ang pananampalataya ay nasa puso. Na lumalabas sa puso. To experience what you believe, kailangan lumabas sa puso. Hindi mo siya mai-experience, hindi siya magkakaroon ng kaganapan hanggat hindi lumalabas sa bibig. Basta ako niya, naniniwala ako. Pero hindi lumalabas sa bibig. I'm telling you, hindi ka pa nag-ooperate sa pananampalataya. Meron ka lang idea, meron ka lang iniisip, pero hindi mo mapapakinabangan. Dahil mapapakinabangan mo lang siya pag lumabas siya sa bibig. Amen. Praise the Lord. Diba? Meron akong alam noon, ayaw niya daw kantahin yung rumaragasang pagpapala. Alam niyo yung kantang rumaragasang pagpapala? Rumaragasang pagpapala, aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung ba't sa akin ako. Sabi naman isang Christian, ayaw kong kumanta niya. Bakit naman? Kasi nungalingan niya. Ang daming Kristiyanong sinungaling, sabi niya. Oo. Hindi niya sinasabi, kinakanta niya lang. Yung kasinungalingan niya ay kinakanta niya. Kasi daw, sinasabi niya, rumaragas ang pagpapala, pero naghahanap ng mga uutangan. Tama naman, di ba? Tama po? Pag kinumusta mo, wait boy, kumusta ka? Tapos sasagutin niya, I'm blessed. I'm blessed. Blessed daw. Tapos hihingi. Sinungaling to eh. Peke. Ang hindi niya naiintindihan, yung pagsasalita na yun, yung kanta na yun, is to release the faith. Amen? You sing those songs because you believe.
It's not because nararanasan mo na. Kinakanta, sinasabi mo para maranasan mo. Aba? Amen? Kasi, ganyan ang tao. Ganyan ang natural na tao. To see is to believe. Mangyari muna bago niya sasabihin. Yung nangyayari, yun ang kanyang sasabihin. Diba? Pag madilim, sasabihin niya, ang dilim! Ang daming problema! Diba, gano'n? Sabi niya, ang Diyos hindi ganyan. Nung nakita niya na madilim, hindi niya sinabing, ano ba yan? Ang dilim-dilim naman. Walang gano'n. Sabi kaagad ng Diyos, let there be light. Never siya na sinasabi niya kung ano yung kasalukuyang nangyayari. He introduced, binago niya ang mundo, nagbabago ang mundo. No, ganito mag-operate ang Diyos. Nagsasalita muna. Amen? Lahat ng mga kaganapan sa mundong ito, kapatid, it came to the mind of God. Kaya nga merong words na sinasabi natin, prophecies. Kaya nga may panahon na ang daming prophecies. Prophecy. There is the time in the Bible na ang daming prophets. These prophets speaks of what is to come. Ang mga propeta ay nagsasabi ng kung ano yung mangyayari. Hindi nila papangyarihin yon. Ang role lang nila ay sabihin yung sinabi ng Diyos. I-echo. These prophets before, they just echo. They echo what God said. What God is telling them. Bakit ganon? Sistema ng Diyos yun. Kasi bago ni Lord pangyarihin ang isang bagay, kailangan salitain muna. Amen? Okay. Bago maganap ang isang bagay, kinakailangan salitain. Praise the Lord. This is the pattern. This is God's pattern. We are children of God. Ito po ay pinauunawa ng Diyos sa atin. Para sundan natin ang ating Panginoon. Amen po? Kasi po, ang ordinary tao, sino ka nga ba? Sino ka? I am a new creation. I am a new creation. Ang ordinary tao, yung mga tao lang. Kayo po ba may linyahan pa ng tao lang? Dapat hindi na ganyan ang linyahan niyo. Dapat ang linyahan niyo ay I'm a new creation. Diba? Yung pong mga natural na tao, at talagang gawain ng natural na tao, kung ano yung nakikita, yun ang sinasabi. Kung ano ang nakikita, yun ang sinasabi. Lagi yun. Kung ano nakikita, yun ang sinasabi. Pero ang Diyos natin iba. Ang Diyos creation iba. We live with a purpose. Amen? We live to change this world. Hallelujah. Let's see the example of the life of Abraham. Alam niyo po ba na si Abraham? Sino si Abraham? Sino po si Abraham? The father of many nations. The father of faith. Father of many nations. Sa kanya nagmula ang lipi ng pinili ng Diyos. Si Abraham po, at the age of 75, wala pang anak. Bakit? Sapagkat ang kanyang asawa ay baong. Okay? Meron siyang baong na asawa. Maganda yung asawa niya, pero baong. Ngayon, si Abraham ay maka-Diyos. Sumusunod sa Diyos. Sumusunod sa Diyos, pero wala anak. Amen? Kaya, eto si Abraham, yumayaman na. One day, pagkatapos manalo doon sa giyera na niligtas niya si Lot, pagbalik niya, sabi ni Lord sa kanya, Abraham, I am your great reward. Diba?
Abraham, I'm your great reward. Sabi ni Abraham, naisip niya na kung ano ibig sabihin ng great reward. Napakayaman, napaka-strong, napaka-influential. Sabi niya, ano namang silbi na ang dami mo ng ari-arian, ang magmamana naman, sabi niya, yung anak ng aking alipin, si Eliezer. Sabi ni Lord, ay hindi! Kasi nakita na yung Diyos na malungkot si Abraham. Ay hindi! Hindi! Bibigyan kita ng anak, magiging kang tatay ng maraming bansa. Praise God. Pinaghintay pa talaga ni Lord. Matagal. So, nanampalataya, the Bible says, nanampalataya si Abraham sa sinabi ng Diyos. At pinapanampalataya yung sinasabi ng Diyos. Yan. Tapos, sabi ng Diyos, mula sa araw na ito, hindi na Abram ang ipapatawag mo sa iyo, ha? Patawag ka na ngayon, sabihin mo sa kanila, ikaw na si Abraham. Anong ibig sabihin ng Abraham? Tatay ka ng maraming bansa. Okay. Yung exalted father, yung Abraham, father, pero walang anak. Ano? Amen? Tapos alam niyo po, hallelujah. Gusto ko maintindihan yung napakayaman ni Abraham. Napaka-influential. Kung sa panahon natin ngayon, ang dami niyang business. Diba? Kung sa panahon po natin ngayon, ang dami niyang tauhan. Ang dami niyang mga business associates, kadami niyang katransaksyon, business partners. Yes, po. Pagkatapos, saan kinausap ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, mula ngayon, ang tawag na sa'yo, Abraham, ha? Tatay ng maraming bansa. So, ang mag-i-initiate para makilala siya na Abraham, hindi si Sarah, hindi rin si Lord. Sino? Siya. Di siyempre, dumating si kumpare, dumating si business partner, pati ni Abraham. Ay, hindi na ganyan ang itatawag mo sa akin. Mula ngayon, pare, ang itawag mo sa akin ay Abraham. Tatawagin mo akong tatay na maraming bansa. O ikaw yung masabihan ng ganyan. Ang tagal mo nang kumpare, wala mang anak. Tapos, biglang-bigla, pagsasabi ng ganon, anong iisipin mo? Ha? Okay ka na. Pinadamay mo pa ako, talaga. Diba? Naintindihan niyo po? Pero alam niyo, I do believe, in-insist talaga ni Abraham. No? Pag hindi mo ko tinawag na ganyan, hindi na ako makikipagtrasak sa'yo. Kasi po, kada tao na nakakadaupang palad niya, sinasabi niya yon, malamang-lamang, nag-usap-usap na sila. Napansin mo ba? Nangyari yata, sa kumpare natin, sa ka-business natin. Bakit? Akalain mo, sinabi niya na tatay daw siya ng maraming bansa. Alam naman natin wala siyang anak eh. O malamang-lamang nagtawanan yun katulad ng ganyan. Diba? Nagtawanan sila. Pinag-uusapan nila yun. Pero, wala lang kay Abraham. Basta sinabi ng Lord yun, I agree with the Lord. Kung ano ang sinabi ni Lord, yun din ang sasabihin ko. Kaya, nagsasalita talaga. Okay. So, may pagsasalita. Kung ano yung pinapaniwalaan, yun yung sinasabi. Amen? Ngayon, alam ng Lord na mahirap-hirap ito.
No? Ang tagal mong hindi nag-anak, ngayon pa, hindi na lang baog, menopause pa. Diba? Noong nga baog lang, hindi nag-anak, menopause pa. Oh. Okay? Kapatid, paano nga ba? Paano nga ba manampalataya? Nagsasalita ang sumasampalataya. Ang ginawa ng Diyos isang gabi, no? Para tulungan ng Diyos si Abraham sa kanyang pananampalataya. One time, lumabas, sabi niya, Abraham, tumingala ka. Tumingala. Anong nakikita mo? Sabi niya, mga bituin ko. Bilangin mo. Hindi ko po mabilang. Ang dami-dami, hindi ko na po mabilang. Dati niya na po nakikita yung mga bituin na yun. Amen. Dati na po may mga bituin noon. Pero this time, iba ito. Sabi ni Lord, yung mga bituin, kung gaano kadami yung bituin na yan, ganyan kadami yung lahi mo. Yung mga magiging apo-apuhan mo. Your descendants, ganyan. So nagkaroon ng bagong meaning ngayon. Yung mga bituin para kay Abraham. Nagkaroon ngayon ng ibang bagay pagka pagtingin niya, sabi niya, ganyan kadami. Mag-isa na lang siya, kapatid. O kaya, no, Isara, sa halika. Bakit? Ano nakikita mo? Mga bituin, alam mo ba sa? Ganyan kadami ang magiging mga anak natin. Diba, kung ano ang sinabi ng Diyos, yun din yung sinasabi niya. Ganon. Oo. Diba? So tuwing makikita niya yon, pag kahit na mag-isa lang siya, dumadaan ang araw, may meaning yung sasabihin niya, ganyan, kadami yung magiging mga anak mo. Every time magsasalita siya, para saan? Para ma-activate, para gumana yung kanyang pananampalataya. Dahil yun ay kinakailangan para maisipatuparan ang sinasabi ng Diyos na maging isang tatay ng mga bansa. Amen? Kuha niyo po ba yun? Hallelujah. This is the pattern of God. Bago nagaganap ang isang bagay, sinasabi niya. May sinabi ni Lord, kung ano yung sinabi ni Lord, sasabihin mo din. Uy. Para gumagana yung pananampalataya. Praise the Lord. Kung ano ang sinasabi ni Lord, sasabihin mo rin kahit mukhang hindi naman. Amen? Kahit hindi pa, sabihin mo na. Amen? Hallelujah. Kailangan alam mo kung ano sasabihin mo. Kalooban ba yan ni Lord? Na marami kang perang ipamumulmul. Kalooban ni Lord yan! Sasabihin ko yan. Marami akong ipamumulmul na pera. Amen? Praise God. Grabe naman kayo. Mukha kayong pera. Hindi ako mukhang pera. Tinamuhay naman. Praise the Lord. Amen? Hindi tayo hypocrites. No? Gusto mong maging very influential. Sabi nga naman sa mundong ito, when the money talks, everybody listen. Diba? Hallelujah. Kapatid, let's look at Ezekiel 12:25. Ezekiel 12:25. There will be no more delay. Okay, stop tayo dyan. For I am the Lord. What? If I say it, it will happen. If I say it, it will happen. Nasaan si Lord? Nasa iyo. Nasa langit at nasa iyo. Sino ngayon na magsasalita ng salita ng Diyos? Ikaw. Sino ngayon na mag-prophesy? Ikaw. Amen? Pag nagsalita si Lord, it will happen. Because the Lord is in you, pag nagsalita ka, it will happen.
Praise the Lord. Jeremiah 1:12. Tama ka. Tama ka. Ang sabi ni Yahweh, sapagkat ako'y magbabalik upang this is how God committed to His Word. Committed ang Diyos sa kanyang mga salita, sa kanyang sinasabi. Sabi niya, babantayan ko yan. Sisiguraduhin ko na ang aking sinabi ay matutupad. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, lahat ng nakikita natin dito sa paligid na ito, I could say, lahat ng nakikita niyo, lupa, itong building na ito, mga upuan na yan, everything, pati yung mga tao. Bago yan nakita dito, aircon na yan, bago yan nakita dito. Kaya yan nakita dito dahil may nagsalita. May pananampalatayang nagsasalita. Amen? It's come to pass. At marami pa tayong pananampalataya at magsasalita tayo at mangyayari. Amen po? Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. It's high time na paganahin natin yung ating mga pananampalataya. Walang imposible sa Diyos? Wala ding imposible sa nananampalataya. So all you have to do is to correct the release of your faith. Di ba? Negative or positive, it will come to pass. Ano yung sinasabi mo? What you confess is what you will possess. Kung ano yung sinasabi mo, yun ang mahihita mo. Kung ano yung sinasabi mo, yun yung makukuha mo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya ang sasabihin natin, babantayan natin yung ating mga bibig. Ang sasabihin natin, yung sinabi ni Lord. You echo what the Lord said. Iwasan mong sabihin yung hindi sinabi ni Lord. Lalo na kung ikasasama mo, ikakasama ng buhay nyo, ikakasama ng pamilya nyo, huwag mo nang sasabihin, kapatid. Amen ba? Ang sabihin mo, yung sinasabi ni Lord. Yung solusyon dyan, yun ang sasabihin mo. Kahit pray ka ng pray, kahit mag-pray ka ng mag-pray, hanggat hindi nakukorek, hanggat hindi tumatama yung lumalabas sa bibig mo, yung mga, sa mga casual times, casual talks, kailangan lumabas ang tama. Kailangan lumabas ang pananampalataya. Kahit hindi pa may prayer time. Kasi yun yung may kapangyarihan. In fact, maraming panalangin ang nakakansila dahil sa mga pagsasalita. Sa harapan ng Diyos, iba sasabihin. Alam niyo, sa lahat naman ng pagkakataon, nasa harapan tayo ng Diyos sa totoo lang. Amen? Lahat yan. May nakikinig sa ating mga sinasabi at may mag-perform. Praise the Lord. People of God, you are responsible of your life. You are responsible of your life. Hindi si Lord ang may responsable sa buhay mo. Kung ano mangyayari sa buhay natin, ano mangyayari sa buhay mo, ikaw yan. Desisyon mo yan. Amen? Desisyon mo yan. Kung hindi ka matututo, desisyon mo yan. Kung matututo ka, desisyon mo yan. Kung yung natutunan mo, i-apply mo, desisyon mo yan. Kung hindi mo i-apply, desisyon mo yan. Amen? Hindi yan desisyon ni Lord. Desisyon natin yan. Praise God. Kaya po, si Lord gustong-gusto niya tayong matuto para masundan natin yung kanya mga principles. Opo? Praise the Lord. Sabihin po natin, I am responsible. I am responsible of my life. of my life. Magsasalita ako Sasalita ako ng tama. tama. Iintindihin Iintindihin
sinasabi ng Diyos ang mga sinasabi ng Diyos tungkol sa akin tungkol sa akin. at yun ang sasabihin ko. Yun ang sasabihin ko. Kung sinabi ni Lord Sinabi ni Lord na sa mga latay niya, sa mga latay niya, ako'y magaling na. ako'y magaling na. Ako'y magaling na nga. Ako'y magaling na. Ako'y magaling na nga. Ako'y magaling na. Kung sinabi ni Lord Sinabi ni na Lord naging mahirap siya na naging mahirap siya para ako ngayon para ako ngayon ay hindi na maghirap, ay hindi na maghirap. ito ang sasabihin ko. Ito ang sasabihin ko. Mayaman ako. Mayaman ako. Hindi ako kuriko. Hindi ako riko. Namimigay ako. Namimigay ako. Nagbe-bless ako Nag-bless ng ako. ibang tao. Ng ibang tao. I am a blessed person. I am a blessed. I am a new creation. I am a new creation. The Lord is my shepherd. The Lord is my I shepherd. lack nothing. I lack nothing. I lack nothing. Amen. Tayo pong lahat ito. Kristo mo. Ang pananampalataya ay nagsasalita, kapatid. Nais ng Panginoon na maranasan natin ang kanyang kabutihan. Nais ng Lord na maranasan natin ang kanyang mga salita, ang katotohanan niya ng kanyang salita. Ngunit meron siyang principle, meron siyang pattern, at ito yun. Sabi niya, nothing will be impossible to you if you believe. And believing means speaking what God says. Kung ano ang sinabi ni Lord, you will just echo, sasabihin mo rin ito. At lagi mo itong sasabihin. Sapagkat, ibig sabihin kung hindi mo masabi, most likely hindi ka talaga nananampalataya. Hallelujah. Hindi ito positive thinking. Ito ay nakabase sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. The life that we have, ang buhay na meron tayo ngayon, ay buhay na ganap at masagana. And let it be na ito ang maging karanasan natin sa tuwina. Thank you, God. Whatever it is right now, mga kapatid, hindi mo kailangan marinig. It's gonna be you and the Lord. Hallelujah. Maaaring sa lugar na ito, ayaw mong iparinig sa iba. Sige, okay lang yan. Nahiya ka. Pero sanayin mo ang iyong sarili na sinasalita mo ang pinapaniwalaan. Pagdating sa bahay, pagdating sa loob ng kwarto, speak it. Speak it out. Pagka may pagkakataon, hanggat sa maging malakas na ang loob mo. Na pagka kinausap ka, yun na lang sasabihin mo. Pag kinumusta ka, sasabihin mo, you are blessed. Hallelujah. Hindi ka manginginig na sabihin na mayaman ka. Alabasi karabahaya katarabasi katarabasi. Hindi ka manginginig na sabihin na matalino ka. Hindi ka manginginig na sabihin na you will not fail. I will not fail. I will not fail. Hindi ka manginginig na sabihin na you will not die. I will not die. I will not die. Yung mga pagkakataon, I feel bad in my body. Alam niyo kung ano sinasabi ko? Ang feeling ko, mamamatay ako. Sinasabi ko, I will not die. I will live. I will live and I will not die. And I will declare the glory of the Lord in the land of the living. My money will multiply. My resources will multiply. I am the head. I am not the tail. I am ever increasing and not decreasing. The help of
of the Lord has been given to us. Binigay na ng Diyos ang kanyang tulong. Katulad ng panaginip na yon, kahit tumawag ka, kahit magsabi kang, "Help me, Lord!" Hallelujah. The help has been given, kaya hinahanap ng Diyos ang kanyang salita. What do you believe? What do you believe? What do you believe? What do you believe? What will happen to you in the next days of your life? My life is getting brighter and brighter and brighter and brighter. Even in my old age, I will bear much fruit. Anong klaseng pamilya ang binubuo mo? Anong klaseng pamilya? Anong klaseng relationship? Come on, say it. Oh, God, hallelujah. Come on. I have a friend of mine, sabi niya, nag-iisa lang ang kanyang anak. Sabi niya, "My son is a God-fearing multi-millionaire." Bata pa yung anak niya, sinasabi niya yun, lagi niyang sinasabi. Ngayon, mahigit 30 anyos na ang kanyang anak. He's a multi-millionaire. Hey, come on, speak up. Speak up. Speak about your child. Speak about your children in faith. Hallelujah, my disciples. My children are disciples. They are obedient to the Lord. Haya ko. Haya ko. Nakasalalay sa iyong bibig, kapatid. Nakasalalay sa iyong bibig kung anong mangyayari sa iyong buhay. Nakasalalay sa iyong bibig. Maging ang iyong kaligtasan ay nakasalalay sa iyong bibig. Dahil lang sa isang salita. Dahil lang sa pagsabi mo na si Jesus ang aking Panginoon at tagapagligtas. You are saved. Hey, you gotta miss hell. Dahil nagsalita ka. By your words, you will be condemned. By your words, you will be justified. Thank you, Lord. Thank you, Father. Father, thank you. Napakapangyarihan. Binigyan mo kami ng kapangyarihan. Pinaintindi mo sa amin kung gaano kailangan ang aming pagsasalita. Yes, Lord. Mula sa araw na ito, I cease. Nag-i-stop na ako. Tumitigil na ako sa pagsasalita ng mga sumpa laban sa aking buhay, laban sa aking mga mahal sa buhay, laban sa aking mga kapamilya, laban sa aking mga churchmates. Hallelujah. Laban sa aking mga magulang, laban sa aking mga kapatid. I decide to stop speaking sumpa. Nagdidesisyon ako na huwag tumigil sa pagsasalita ng mga negatibong salita. Ayoko mag-ani ng negatibo. Hallelujah. Ngayong umagang ito, thank you, Lord, for the grace na ang bawat lalabas sa bibig ko ay salita ng biyaya, ay salita ng pagpapala, ay salita ng buhay. Thank you so much, God. Thank you so much, God. Thank you for your word today. Thank you for your moving today, Holy Spirit. Thank you for teaching us today, Holy Spirit. Hindi ito mawawala sa amin. Ang aming narinig, ang aming natutunan ngayong umaga, hindi mawawala. Sa pangalan ni Jesus, hindi ko pinapayagan na nakawin ito sa amin. I will practice this truth in my life. At ituturo ko ito sa aking mga anak, sa aking mga kakilala. In Jesus' name, I pray. Amen. I'm strong in faith. I'm giving glory to God. Amen. You are so well.
kapaligiran. Amen. God bless you mga kapatid. See you on prayer meetings and Sunday services.